Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, happy Lord's Day po. Tayo po ay andito sa ating ikalawang sermon series ng ating pong pananambahan sa ating morning service. At ang sermon ng ating pong matutunghayan, even yung nakaraang sermon at yung susunod na mga sermon ay I find it so edifying, pero kaakibat ng kaliwanagan noong mga passages na ito ng Biblia sa 1 Corinthians. Ito rin ay napaka-strong, napaka-lakas. So, it is a strong message na it took Apostle Paul to minister or to expound or to preach these messages. At kaya po, sa mga mag-preach nito sa ating modernong setup, at gaya rin naman namin na mag-preach hako doon sa aklat na ito sa First Epistle of Paul doon sa Corinto, ay napakalaking challenge din po sa even to us, sermon deliverer or sermon reader. Kahit sermon reader lamang ay we find it a strong message but edifying. Tayo po muna ay sumandaling yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Ama, nasa langit, kami ay nagpapasalamat, O Diyos, sa araw na ito na iyong ibinigay sa amin. Sapagkat Ikaw ang nagtipon sa amin sa iyong bayan, Panginoon, upang sumamba sa iyo. Salamat sa inyong kaloob ng iyong banal na salita, na siyang ilaw ng aming landas at katotohanan na nagbibigay buhay sa aming mga kaluluwa. Panginoon, habang kami ay lalapit ngayon sa pakakinig ng iyong mga salita, nihiling namin ang gawain ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo ang aming mga isip upang maunawaan namin ang kasulatan, at ihanda mo ang aming mga puso upang tanggapin ito ng mayroong pong pananampalataya at pagpapakumbaba. Panginoon, ilayo mo kami sa katigasan ng aming mga puso at sa pagmamataas ng aming sariling karunungan. Turuan mo kami magpasakop sa iyong katotohanan upang ang aming pananampalataya ay hindi maisalig doon sa karunungan ng tao kung hindi sa iyong kapangyarihan. Pagpalain mo rin ang iyong likod na magpapahayag ng iyong salita. Bigyan mo ako ng katapatan sa pagpapaliwanag ng kautusan, ng kasulatan, at kaliwanagan sa pangangarap at ang lakas upang ipahayag ang buong payo ng Diyos. Naway gamitin mo ang pangangaral ng iyong mga salita upang palakasin ang pananampalataya ng iyong bayan, ng aming congregation. Ituwid ang mga naliligaw at aliwin mo nawa ang mga nangihina at dalhin ang mga makasalanan sa pagsisisi at pananampalataya kay Yesu Kristo. At sa lahat ng ito, Panginoon, nawa ang kaluwalhatian ay mapunta sa iyo lamang. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng mga bagay na ito na gumagawa sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong sermon ay ipinahayag ni Reverend Clarence Bowman doon po sa Yellow Canadian Reformed Church, doon po sa Yellow, British Columbia, Canada. At ito po ay kanyang pinahayag no October 10, 2007. May ilang mga disclaimer lang po din ako. May mga ilang figure o character akong hindi na binago doon sa pagpapahayag. Dahil sa kadahilanan po na mas within the context yung ating pong yung isinulat ng ating preacher kaysa po magbigay ako ng setting dito sa ating Philippine parang kumbaga settings or katatayuan bilang mga Pilipino. So, yun lamang po yung isang disclaimer. Dear congregation, minamahal na kongregasyon ng ating Panginoong Jesucristo, may pinagagawa na po sa atin ang sermon na ito.
Ang sabi ay isipin natin. Mag-isip daw tayo or contemplate, sabi nga. May isang tao na hindi natin kilala na dumating sa ating bayan at nagsimulang mangaral ang mensahe ng katubusan sa harap ng Diyos. So, may dumating. So, let's say, nasa Canada po tayo. May dumating na tao na nagsasabi na nasa kanya ang mensahe ng katubusan sa harap ng Diyos. At ang tao na ito ay isang taong nahatulan bilang kriminal, umamin bilang kriminal. Papangalanan ko po, siya po ay si Carla Homolka. Sino siya? Si Carla Homolka ay isang babaeng Canadian na nakilala dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga serye ng malulupit na krimen noong dekada 90, 1990s, o 90s, doon po sa bansang Canada. Dahil sa tindi ng mga krimen, ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng isang taong labis na kinamumuhian at pinandidirian ng maraming tao doon sa kanyang bansa. But think of it, imagine na siya yung tumayo at nagsalita about the redemption sa pamamagitan sa harap ng Panginoon. Kung ang mga ganitong klaseng tao po ang mga ngaral sa atin, ano kaya ang magiging reaksyon ng bawat isa? Malamang ay hindi rin natin pansinin ang kanyang pagkasalita. Maaaring isipin pa ninyo na ang taong yun ay hangal or baliw or wala sa kanyang katinuan. Sapagkat ang pangalan ng kriminal na ito ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam o anger o hate o pandidiri sa maraming mamamayan sa Canada noong panahon na yun at maging hanggang sa kasalukuyang panahon. Ito po ay dahil doon sa krimen na kanya pong nakasangkutan. Binabanggit po natin ito mga kapatid sapagkat sa panahon ng mga taga-Corinto, ang ideya ng pagpapako sa krus ay nagdudulot din ng ganitong uri ng pagkakasuklam. Para sa isang disenteng tao, siya man ay Griego o Hudyo ng panahon na yon, yung pong krus ay isang bagay na kahihiyan para sa kanya. Isang bagay na nakakahiyang banggitin o kasuklam-suklam sa paningin ng mga Hudyo at mga Hintil sa panahon ng Corinthian Church. Ngunit isang araw, mayroong mga ngaral na dumating sa Corinto na taong hindi kilala. Siya po ay si Pablo. At ano ang kanyang ipinangaral? Atin pong papansinin. Ipinahayag niya ang isang ebanghelyo ng katubusan. The Gospel of Redemption. Sa isang pamamaraan na ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng isang tao na ipinako doon sa krus. Isipin natin ano ang magiging reaksyon nila nung ito ay pangalan ni Apostol Paul. Sa pandinig po ng marami, tila ito ay isang katawa-tawang mensahe. Para sa kanila, ang taong nagdadala ng ganitong balita ay maaaring ituring na baliw o hangal. Sapagkat sa kanilang pag-iisip, paano ba magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng isang taong namatay doon sa krus? Kaya narito ang mahalagang tanong, mga kapatid. Sino nga ba ang Diyos? Gumagawa ba siya ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga paraang tinatanggap at hinahangaan ng mga tao o baliktad? O sa pamamagitan ng mga paraang sa tingin ng tao ay kahangalan? Kung ang paraan ng Diyos ay tila kahakalan sa paningin ng maraming tao, eh bakit ganun? Bakit kaya ganun? At may isa pa pong tanong na dapat din nating pag-isipan. Ano ang iniisip ninyo tungkol sa pagtitiwala ng inyong buong buhay sa pangangalaga ng ganitong Diyos na may dalang sa atin?
Kaya po sa umagang ito, maaari po nating i-summarize ang mensahe sa ganitong tema, o ang sermon natin sa ganitong tema. Ipinahayag ni Pablo ang katubusan para sa mga makasalanan sa pamamagitan ng hindi popular na kadahilanan, ang isang kasuklam-suklam na krus. Paul proclaimed redemption for sinners through a revolting cross. Ang adjective po na ito ay pwede rin nating i-translate bilang karimari-mari, yung revolting, or nakabumuhi, or nakakagalit. Kaya po sa umagang ito, we will be meditating three sermon points. Ang pagkasuklam ng tao sa krus, the revulsion of the cross, ang kapangyarihan ng Diyos, the power of God, at ang tugon ng mga makasalanan, the response of sinners. Para po sa unang sermon points, ang pagkasuklam sa krus. Napakaraming beses na po natin naririnig ang word, the cross. Sa ating lamang pag-aaral ng Word of God, sa ating pag-church, sa ating Bible studies, and even outside. Halos daan-daan o libo-libong beses natin itong naririnig. Patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus doon sa krus. Dahil dito, minsan ay parang naging pangkaraniwan na lamang sa atin itong salitang cross o yung krus. Para sa atin, ang krus ay daan tungo sa katubusan. Dahil dito namatay ang ating Panginoong Yesus. Ito ang naging means ng kanyang kamatayan. Ang krus ngayon na naging pangunahing simbolo ng Christianity o ng Christianismo. Kaya nga po maraming Kristiyano ang nagsusuot ng mga krus na necklace or even yung mga churches. Majority of the Christian churches ay mayroong mga cross sa kanilang mga gusali bilang simbolo o papahayag ng kanilang pananampalataya. Ngunit sa ating pong teksto, may sinabi si Apostle Paul na maaaring hindi agad tumimo or ma-recall natin sa ating mga pandinig at pag-iisip. Ang sabi po niya dun sa verse 18 ng chapter 1 ng 1 Corinthians, "For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Sa maraming salin po ng Biblia, ginagamit ang salitang foolishness o yung folly. Ngunit kapag naririnig natin ang salitang iyon, siguro pa madalas lamang natin pakahulugan dito ay mababaw. Parang kalokohan lang, o kababawan lang yan, foolishness or folly, o parang nagkamali lang siya and all that. Hindi po iyon ang lalim ng nais ipahayag ni Apostle Paul. Ang ipinahihiwatig ng salitang ginamit niya ay mas matindi pa sa ating unang pagkakaunawa. Parang kabaliwan. Parang isang ideya na galing sa taong walang matinong pag-iisip. And that's foolishness. Yun po talaga ang meaning nito. At para sa mga mapapahama, ang naniniwala sa mensahe ng krus, para doon sa perishing, ang naniniwala sa mensahe ng krus ay parang isang taong nasisiraan ng ulo o ng buhay. Ngunit bakit ganoon ang kanilang reaksyon ating titignan? Bakit ang mensahe ng krus ay tila kabaliwan para sa perishing o sa hindi nananampalataya? Upang mapanubaan po natin ito, kailangan natin alisin sandali ang ating pamilyar na pakahulugan sa krus o doon sa krus. Dahil sa sanay na po tayo dito, na pag-aaralan natin ito day and night, every Sunday or every Bible study, hindi na natin gaanong nararamdaman kung gaano ito kakilakilabot para sa mga tao noong panahon ni Apostle Paul. Noong panahon yun, kung akin pong kwento, ang pagpapako sa krus ay isang pampublikong parusa. Ang isang taong hahatulan ng krus ay hahagupitin muna
bago siya ipako doon sa krus, bago siya isabit. At matinding mahirap ang kanyang naranasin. Hanggang ang kanyang likod ay maging duguan at ang laman ay mapunit. Pagkatapos nito, pinapasan niya ang kanyang krus patungo sa lugar ng pagbitay. Doon siya itatali at ipapako at isasabit doon sa kahoy. Pagkatapos, itatayo na yung krus na ito. Ang taong ipinako sa krus ay hubad. Yun din ang description ng Biblia sa mga pinaparusahan sa crucifixion, hindi po ba? Nakalantad sa init ng araw at kung hindi pa siya mamamatay hanggang maggabi, nakalantad ang kanyang hubad na katawan. Pinahamak siya ng mga tao. Pinagtatawanan, nilalait at minsan ay sinasaktan pa habang siya ay nakabitin doon sa cross. At kadalasan, hindi agad namamatay. Sabi ko nga po kanina, ang mga taong ipinapako sa krus, maaari ito ay tumagal ng 2 hanggang 4 na araw bago siya tuluyang nalamutan ng kanyang hininga. Kaya po malinaw na ang pagpapako sa krus ay isa sa pinakamalupit at pinakamasakit na paraan ng pagpatay. At dahil dito, pinapayagan lamang ng batas ng Rome noong panahon na yun ang pagpapako sa krus para doon sa mga alipin na tumakas o sa mga kriminal na laban sa state o doon sa estado ng Rome. Kaya para sa mga Hudyo at para sa mga Hentil, somehow hindi rin natin sila masisisi, ganoon ang tingin nila sa krus. Ang krus ay isang bagay na kahiyahiya, suplam-suplam sa kanilang harapan. At para naman sa mga Hudyo, mayroon pang dagdag na dahilan. Ayon doon sa Deuteronomy chapter 21 verse 23, ang sabi ng Diyos, His body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day. For a hanged man is cursed by God. Kaya para sa mga Hudyo, ang isang taong nakabitin ay hindi lamang kahiyaya or kumbaga ay kasuplam-suplam. Para sa kanila, ang taong nasa kahoy na nakabitin ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Ngunit andito si Pablo. Ito naman ang Apostle Paul na naglalakbay sa iba't ibang lugar at iisa lamang yung kanyang pangangaral. Ano po ba ang kanyang pangangaral? Taliwas sa pananaw ng mga Hudyo na si Yesu Cristo at siya na napako sa krus. And that's the message of Paul. Jesus Christ and Him crucified. Ang pangalang Jesus ay nangangahulugang tagapagligtas. Ang ibig sabihin nito ay iniligtas niya ang kanyang makasalanan bayan mula sa hatol ng banal na Diyos. Ang salitang Christ naman ay nangangahulugang pahiran o anointed na isa na hinirang ng Diyos upang magbayad para sa kasalanan. At ito po ay pinagsama ng Apostle Paul. Jesus Christ o Yesu Cristo, ang tagapagligtas at ang ipinako sa krus. At para sa mga tao po noon, ito ay tila isang napaka-malabo o absurd or pagulong mensahe. Isipin na lamang po natin ulit. Pinahira ng Diyos ang isang tao upang iligtas ang mundo, ngunit ang taong iyon ay pinatay doon sa krus. Isang parusang ibinibigay lamang sa mga totoong kriminal. Kung papakinggan nga ito ng mga Jews, absurd ang mga bagay nito at gagawin nga nilang katawa-tawa ang mensahe nito. At para sa kanila daw, ito ay pataluan. Kung isipin ng mga tao noon, siguradong sasabihin nila, balik si Apostle Paul, ang nagdadala ng ganitong mensahe. Ito ay kahangalan. Isang tunay na insanity, kumbaga. Para sa kanila, malinaw na may sira ang pag-iisip ni Pablo. At
ang mga sumasang-ayon naman kay Pablo, ang mga, sino po ba yun? Ang mga naniniwala na may pakinabang at kaligtasan sa pamamagitan ng pagpako. Sa pamamagitan ng tao na magkapagligtas na pinato sa krus, baliw din po ang tingin ng mga Hudyo sa kanila. Kaya nga, ang mga manunulat na hindi noong panahon ni Pablo, ang ilan sa kanilang mga sinulat ay nananatili pa hanggang ngayon, ay hindi nag-aatubiling tawagin ang Kristyanismo bilang walang katuturan at baliw na pamahiin o relihiyon. At ang mga aral na ito daw ay mayroong tinatawag na, ang mga mangangaral ay mayroong tinatawag na sakit ng ilusyon o parang nag-iilusyon lamang. Isa pang manunulat na nagsabi na ang Kristiyano ay mayroon daw tinatawag na amentia or amensia. Isang salitang nakakahulog ang walang katwiran. Hindi tatayo bilang katuruan. Walang sentido. Walang common sense. Mga taong baliw lamang daw yung nangangaral nito. Mga kapatid, sanay na tayo sa kaisipan na ang pagpapapako sa krus ay ang sentro ng pananampalataya ng Kristiyano. Ngunit isinulat ni Pablo sa kanya, sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 1, dahil mismo sa pangkalahatang reaksyon ng lipunan noon sa konsepto ng pagpapako sa krus, lalo na sa ideya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Itanim po natin sa ating mga isip ang mismong ideya na pagpapako sa krus ay nagbubunga noon sa publiko ng parehong reaksyon maging na nararamdaman ng tao sa ating panahon. Kapag naririnig ang tungkol sa isang balita ng isang, for example, sex offender o criminal, ito ay mayroong matinding pagkakasuklan. So imagine that when you discuss to those people the redemption message of the cross, iba ang kanilang iisipin. Tatawanan kanila at hindi ito katanggap-tanggap para sa kanila. Ang mensahe po ni Pablo ay may kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ay kasing kasuklam-suklam sa mga tao noon sa kanyang panahon. Tulad nung ang isang mangangaral ngayon, o gana, nung nabanggit ko kanina na kapag ka dumating ang isang mangangaral na alam nating kriminal ay nagpahayag ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa ng tao na ito, ng kriminal na tao na ito. Ganon din ang tanggap ng mga makakarinig kay Pablo sa kanilang panahon. Kaya nga po ang sabi ni Paul, upang ating higit pang maunawaan, sa verse 22 to 23 ng 1 Corinthians 1. For the Jews demand signs and Greek seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to the Gentiles. Ang mga Hudyo ay naghahanap ng mga tanda. Paulit-ulit nilang hinihingi sa Panginoong Hesus na magpakita ng himala upang patunayan na siya ang tagapagligtas o siya yung Messiah. Kaya nga humingi sila ng mga tanda kay Jesus. Isang patunay po ito na mula sa kanyang mga gawa upang mahatulan nila kung si Jesus ba ang ipinangakong Messiah o hindi. Ngunit hindi tanggap o natanggap ng mga Hudyo ang tandang hinahanap nila. Ano po ba yun? Ang pinakamabuting na ibigay ng ating Panginoong Yesus nung siya'y tanungin ng tanda ay ang tanda ni Jonah doon sa Book of Jonas na ating nababasa. Sapagkat kung papaanong si Jonah ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng malaking isda, gayon din ang anak ng tao ay magiging 3 araw at 3 gabi sa puso ng lupa o sa kamatayan, according to Matthew
chapter 12, verse 38. Paano mapupunta si Jesus doon sa puso ng lupa? Paano siya mamamatay? Sa pamamagitan ng pagpapako doon sa krus. At ang kaisipan niyon, sabi ni Pablo, ay katitisuran sa mga Hudyo. And literally, ito ay isang skandal pakinggan para sa mga dahinga ng mga Jew. Ano ang ibig sabihin, ano ang iisipin ng mga Hudyo? Ang Messiah na ipako, na ipinako doon sa krus. Baka sabihin pa nila, God forbid, huwag na mangyari. Hindi gano'n ang ini-expect kong Messiah doon sa krus. Alam ko ang krus ay kasuklang-suklang na paraan o na bagay. At para sa isang matuwid na Hudyo, yun ay kalapas-tangan. Isang bagay na kasuklang-suklang at isang kataliwan. Ngayon din naman po, sinabi ni Pablo, doon naman sa mga Griego. Ang mga Griego ay naghahanap ng karunungan. Alam naman natin ang karakteristik ng mga Greek. They are smart. Sila yung mga, kung titigan natin, ay pinuno o paunahin sa enlightenment, kaalaman na natutunan. At sabi ni Pablo sa verse 22, yun, at sa pananalitang iyon ay ipinapakita niya ang karaniwang paraan ng pag-iisip ng mga Greeks. Ganito ang kanilang pananaw. Ang pananaw ng mga Greeks ay gamitin mo ang iyong isip upang matukoy mo ang katotohanan. Pag-isipan mo ito, pag-aralan mo, at pagbulay-bulay. Ngunit kapag ginawa mo yun, para sa kanila, malinaw ang conclusion. Ang mensahe ng pagtubos sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ay mali. Kung pahiiralin ang kaisipang Griego, mali. Ang pagbibigay ng mensahe na ang katubusan sa kasalanan ay andoon sa napako sa krus. Kaya ang kanilang hatol sa mensahe ni Pablo ay ganito. At pareho din ang hatol ng mga Hudyo. Ito ay kahangalan lamang. At para sa kanila, iisa ang naging conclusion. Ang krus ay kasuklam-suklam upang tanggapin bilang daan ng kaligtasan. Kaya ang mensahe tungkol sa kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ay kanilang itinuring na kabalo. Sa ikalawang sermon point, mga kapatid, ating tatalakayin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos patungkol sa mensahe ito ni Pablo. Kung alam na alam ng Panginoong Diyos, mga kapatid, kung ano ang karaniwang reaksyon ng mga tao sa pagpapapako sa krus, ang tanong ay bakit niya ipinadala ang mga apostol sa buong mundo upang ipangaral ang mensahe ito na ang kaligtasan ay matatagpuan doon sa ipinako sa krus. Bakit niya hinihingi sa mga Hudyo o sa mga Hentil itong mga taong ito ay mukhang nasusuklam sa ideya ng pagpapako sa krus at hinihiling ng Diyos na sila'y maniwala at ipahayag ang mga na ang lalaking ipinako sa krus sa labas ng Jerusalem noong Biyernes ay ang tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi ba maaaring magbigay ang Diyos ng mensaheng katanggap-tanggap sa tao? Katanggap-tanggap sa mga Hudyo, sa mga Griego, at maging sa mga tulad natin? Ang mensaheng mas popular, ang mas maganda, di po ba? Mas madaling tanggapin at hindi kasi kagimbal-gimbal gaya ng isang Messiah o tagapagligtas na ipinako doon sa krus. Bakit hindi yung maayos at magandang mensahe ang ipinarating ng ating Diyos? Ito po ang ating pong pag-ubulay-bulay. Mga kapatid, tunay ngang makapangyarihan ang ating Diyos at alam niya ang lahat ng mga bagay.
And of course, alam niya ang kanyang ginagawa. Walang duda na kaya niyang magbigay ng mensahe na mas kaaya-aya sa paningin ng tao. Ngunit hindi niya yun ginawa. Sapagkat ganoon ang kanyang layunin bilang Diyos. He did not do so because of who He is. Mga kapatid, mula nang mahulog tayo sa kasalanan, likas at tao na ilagay ang kanyang sarili sa pinakamataas na antas. At mula roon ay husgahan ang lahat ng bagay na kanyang nakikita. At pati ang Diyos. May mga inaasahan tayo kung paano dapat kumilos ang Diyos sa ating buhay. May mga expectation tayo na ano ang dapat gawin ng Diyos sa atin. Kung anong uri ng Diyos siya dapat para sa atin. Mga aksyon ng Diyos na tama sa ating alasa, sabi niya. Yun ang expectation natin sa Diyos. Tayo ang masusunod. Mas gusto natin na ang Diyos ang mag-adjust sa panukala natin. At ganito ang ginagawa o ginawa ng mga Hudyo. Humihingi sila ng signs o ng tanda sa ating Panginoon. Nais nilang magpakita si Jesus ng mga tanda upang patunayan na siya ang tagapagligtas ayon sa kanilang ine-expect, ayon sa kanilang inaasahan. Ngunit sa likod ng kahilingan iyon ay isang mapanganib na pag-uugali. Inilalagay nila ang kanilang sarili sa itaas ng Diyos. Para bang sinasabi nila na kami ang maghusga kung ang plano ng Diyos ay katanggap-tanggap o hindi. Ganito rin ang ginawa ng mga Hentil. Atin din pong maaalala. Hinirap nila ang karunungan. Umasa sila doon sa karunungan ng sariling pag-iisip. Sinusubok nila ang lahat ayon sa lohika. Sariling lohika at sariling pangangatwiran. Sinuri nila ang pangangaral ni Pablo tungkol sa ginawa ng Diyos kay Jesucristo. At tinanong, may katwiran ba ito? May saysay ba ito? Alin po, yung kamatayan o yung redemption sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Mga kapatid, sa madaling salita, parehong inilagay ng mga Hudyo at mga Griego ang kanilang sarili sa itaas ng Diyos. At pareho rin ang kanilang naging hapon. Ang Messiah o ang tagapagligtas na ipinako sa krus ay walang katuturan. At para sa kanila, ito ay para sabihin na mayroong mainit na yelo. Wala naman yatang gano'n. Hot ice o isang form of speech na nangangahulugang isang ganap na contradiction para sa kanila. Sa ganitong kaisipan, dapat unawain ang sinabi ni Pablo sa ating text, kung inyo pong babalikan. Sinasabi niya na ang mensahe ng krus ay ang kapangyarihan ng Diyos. At pagkatapos ay piniliwanag niya ito sa pamamagitan ng pagbangkit mula doon sa Old Testament. For it is written, sabi sa verse 19, I will destroy the wisdom of the wise and the discernment of the discerning I will thwart. Ang kontekstong ito ay sinabi rin ni Apostol Pablo, for the word of the cross is folly to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Ang CP po na ito, o yung passage na ito, ay mula doon sa book of Isaiah, chapter 29, na ating text kanina. Isang kabanata na naglalarawan ng saloobin at pag-uugali ng mga taga-Jerusalem. Ang tugon ng Diyos dito, ang bayan ng Israel, ito po ang bayan ng Diyos ayon sa tipan. Sa panahon na yon, ay handang magsabi ng tamang bagay tungkol sa Diyos. At kung titignan natin yung verse 13 ng chapter 29. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa kanila. Ang kanilang pagsamba ay panlabas na ating lamang. Ngayon man, ang mismong katotohanan ay ipinagpatuloy ng mga Israelitang ito
sa ganitong gawain. Ito ay pinakita ang kanilang pag-iisip ay sapat at ang ganitong pagsamba sa Diyos. So okay na yun, yung kanilang kaisipan patungkol sa kanilang pagsamba ay sapat na para kanilang ituloy yung kanilang gawain sa Panginoon. Inaakala nila ang Diyos ay nasisiyahan kapag sinabi mo ang tamang mga salita. Kapag inawit mo ang tugmang awitin, kapag idinaos mo ang tamang mga pananalangin, para bang naunawaan na nila ng lubos ang Diyos. Sinasa ilalim nila ang Diyos sa kanilang sariling mga expectations. Sinasamba na sila at sinamba siya ayon sa inaakala nilang tama. Subalit hindi po yun ang mensahe ng ating Panginoon. Hindi sumang-ayon ang ating Panginoon dito. Kaya ganito ang kanyang tugon, even sa verse 14. Therefore, behold, I will again do wonderful things with these people, with wonder upon wonder, and the wisdom of their wise men shall perish, and the discernment of their discerning men shall be hidden. Ibig sabihin, gagawa ang Panginoon ng mga kahangahangang gawa. Ngunit hindi tulad ng mga himala ng pagdidigtas ng panahon ng paglabas mula sa Ehipto. Hindi ganoong klase ng kamanghamangang gawa ang gagawin ng Panginoon. Ano po ang kanyang ginawa? Siya ay gagawa ng mga himala ng paghapon. Miracles of judgment. Sa pamamagitan nito, mawawasak ang karunungan ng mga marurunong at maglalaho ang kaunawaan ng mga makatalino. Paano po? Sa pamamagitan ng habol ng Diyos, ng kanyang judgment. At kung ating titignan, tulad ito ng pagwasak sa lungsod ng Jerusalem, ang pagwasak sa templo, ang pagkatapon ng bayan sa iba't ibang mga lupain. At sa mga pangyayaring yon, ipinapakita po ng Panginoon na ang inaakala nilang karunungan at talino ay sa katunayan ay kahangalan lang. Mas matalino, mas makapangyarihan ang ating Panginoon. Ano po ang karunungan at talinong yon? At ito po yon, ang pag-aakala ng bayan ng Israel na maaari nilang ilagay ang kanilang sarili sa ibabaw ng Diyos. At sila ay magpapasya kung ano ang makatuwiran at katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba sa Kanya. At sa ganitong saloobin, mga kapatid, ang mga tao ay nagtatakda kung ano ang gusto nila na gawin ng Diyos, yun po ang wawasakin ng ating Panginoon. At sa pagwasak ng ganitong pag-iisip, ibababa ng Panginoon ang tao mula sa kanyang pedestal at ilalagay siya muli sa tamang lugar. Doon siya sa ilalim ng ating Diyos. Ito rin po ang punto ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 1. Mapapansin ninyo sa talatang 18, hindi sinabi ni Pablo na ang mensahe ng krus ay karunungan ng Diyos. Sa halip, ang sinabi niya ay kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng krus, kumikilos ang Diyos upang wasakin ang karunungan ng tao at ibagsak ang pagmamataas nito. Kaya tinatanong ni Pablo, where is the one who is wise? Nasaan dito yung matalino? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? Nasaan ngayon ang mga philosopher or yung mga scholars or yung mga debaters? Nasaan ang matatalino sa mundo nito? Sa harap ng gawa ng Diyos sa krus, wala silang maisasagot. Maliban na sila ay gumanti ng pangungutya at panglilipat. Ngunit ang kanilang pagtawa ay hindi makapipigil sa kapangyarihan at sa gawain ng ating Diyos. Sapagkat ang krus ni Kristo ay tunay na nagliligtas.
Sa verse 30 po, akin din pong isa-side. And because of Him, you are in Christ Jesus, who became us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Kanino inihahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Hindi lamang kakaiba ang paraan ng pagliligtas ng Diyos, kakaiba rin ang taong inililigtas niya. Ang sabi po ni Apostle Paul din sa verse 26, not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. Sa iglesia ng Corinto, kakunti lamang po yung mayaman dito. O konti lang yung makapangyarihan o yung mga kilala sa lipunan. Sa halip, in verse 27, God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. Pinili ng Diyos ang mga abay, yung mga mahihina, yung mga hinahapak sa daigdig. Why? So that no human being might boast in the presence of God. Kahit ang paraan ng pangangaral ay hindi naaayon sa pamantayan ng mundo, ang sabi ni Paul, I didn't come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. Sa halip, ang sabi niya, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Hindi siya umaasa sa galing at sa ng pananalita o sa rhetorics. Bakit? That your faith might not rest in the wisdom of men, but by the power, or but in the power of God. Kaya po ang conclusion, ganito ang katotohanan na atin pong makikita. Ang tao sa kanyang pagmamataas ay tinatanggihan ang mensahe ng krus bilang kahangalan. Ngunit ang mismong mensahe na tinatanggihan ng tao ang perpektong sagot ng Diyos sa pinakamalaking problema ng Diyos. So ano yung tinatanggihan ng tao? Yun ang mensahe ng ating Panginoon. Yun ang perpektong sagot ng Diyos sa problema ng tao. At ito po ay ang kasalanan. Na ang Kristong ipinako sa krus ang daan at kaligtasan. Kaya ibagsak ng Diyos ang karunungan ng tao at itaas ang mga aba upang maligtas sa pamamagitan ng krus. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. At ito rin ang kanyang karunungan. Panghuli, ano ang tugon ng mga makasalanan dito? Kaya po congregation ng CCRC, may mga taong tinatanggihan ang mensahe patungkol sa ating Panginoong Yesus na ipinako doon sa krus. Hindi nila matanggap ang ideya ng kaligtasan sa pamamagitan ng isang bagay na kasuklam-suklam, gaya ng krus. Sila ang tinutukoy ni Pablo sa ating text na mapapahamak. Those who are perishing. Ngunit mayroon ding mga tao na tumatanggap sa mensahe tungkol kay Kristo na ipinako sa krus. Hindi lamang nila ito tinatanggap, natututo pa silang magalak sa katotohanan ang kaligtasan ay dumating sa pamamagitan ng krus. Sila man ay tinutukoy ni Pablo bilang mga ligtas. Those who are saved. For the word of the cross is holy to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Kaya malinaw po, ang sangkatauhan ay nahahati lamang sa dalawang grupo. Una, yung mapapahamak, at ikalawa, yung maliligtas. Ngunit hindi po ibig sabihin na ang ikalawang grupo lamang o yung mga naliligtas ay mas mabuti o mas matalino kaysa doon sa mapapahamak. Hindi dahil sa matalino sila, kaya tinanggap nila ang mensahe ng cross o ng krus. Sa katunayan,
kung iiwan lamang sa tao ang pagpapasya kung tatanggapin niya o tatanggihan ang mensahe ng cross, wala talagang sino mang pipili dito. Sapagkat sa natural na pag-iisip ng tao, ang krus ay isang kahiyahiya at kasuklam-suklam na bagay. At ang ideya ng kaligtasan sa pamamagitan ng krus ay tila lubos na walang katuturan para sa atin. Kaya ang napakahalagang sinabi ni Paul doon sa verse 26 sa 1 Corinthians 1, kung saan binanggit niya ang tungkol sa pagtawag ng Diyos. Ang sabi po dito, "For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to the worldly standards. Not many were powerful. Not many were noble." Papaano nga ba magiging posible na may mga taong tumutugon ng may pananampalataya sa mensahe ng tagapagligtas na ipinakot sa krus? Ito po ang dahilan kung bakit may mga ganong taong niniwala. Dahil ang Diyos mismo ang gumagawa ng pananampalataya iyon sa kanila. Ang mga tinawag ng Diyos, ito po yung mga pinili niya bago itatag ang sanlibutan. Sila ang mga taong hindi natitison sa iskandalo ng cross, na hindi natitison doon sa mensahe ng cross. Sila ang mga taong tinatanggap bilang katotohanan ang isang mensahe na sa normal na pag-iisip ng makasalanan tao ay tila katotoo. Hindi lamang nila ito tinatanggap, nagagalak pa po sila kay Kristo na ipinako sa krus. Ang mga tugon na ito ng mga makasalanan na dating kasuklam-suklam sa kanila ang krus ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa puso ng tao. Kaya may dahilan ba ang sino man sa Corinth upang magmalaki dahil sila ay naniniwala sa mensahe ni Pablo? Wala naman po. Walang lugar ng pagmamataas. Ang nararapat lamang ay ang kababahan ng kalooban, pagtingin papalayo sa sarili at pagtingin papalapit doon sa ginawa ng ating Diyos. Kaya po ang sabi ni Apostle Paul sa verse 31, primarily, "Let the one who boast, boast in the Lord." Ganito rin ang katotohanan para sa ating buhay. Kung iisipin sa natural na pakiramdam ng tao, ang ideya ng isang Kristong ipinako sa krus ay isang bagay na kakilakilabot o kahiyahiya. Ngunit tayo po ay naniniwala dito. Bakit po? Hindi dahil tayo ay matatalino, hindi dahil tayo ay mas mabuti, kundi dahil ang Diyos mismo ang kumilos sa ating mga puso. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating pong kalagitnaan. At kapag nakikita natin ang Diyos na gumagawa ng ganito, na binubuksan ang mga mata ng makasalanan upang makita ang kaluwalhatian ni Kristo na ipinako doon sa krus, napupuno ang ating pong mga puso. Hindi po ng mga kasuklam-suklam ng mga bagay, kung hindi ng pagkamangha at pagpapasalamat sa Diyos. Samahan niyo po akong manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong banal na salita na aming narinig sa araw na ito. Inaamin namin, O Panginoon, na ayon sa aming likas na pag-iisip bilang makasalanan, ang mensahe ng krus ay tila kahalan at kahihiyan. Ngunit pinupuri ka po namin sapagkat sa pamamagitan ng iyong biyaya na ay pinakikita mo sa amin na ang krus ng aming Panginoong Yesus ang iyong kapangyarihan upang iligtas ang mga makasalanan. Salamat sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay tinawag mo kami mula sa kadiliman patungo sa iyong kahangahangang liwanag, upang makita namin ang kaluwalhatian ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo na ipinako sa krus.
Panginoon, ingatan mo ang aming mga puso laban sa pagmamataas at sa karunungan ng sanlibutan. Turuan mo kami maging magpakumbaba sa harap mo upang ang aming pananampalataya ay hindi magtiwala sa karunungan ng tao kung hindi sa iyong kapangyarihan. Tulungan mo kami patuloy na magalap sa aming tagapagligtas at ipahayag sa aming buhay ang aming mga salita na si Hesus Kristo ay pinako sa krus at ito ang tanging pag-asa ng mga kasalanan. At sa lahat ng mga ito, Panginoon, nawa walang sino man sa amin ang magpapuri sa kanyang sarili. Ito ang aming dalangin, hindi dahil sa aming sariling katuwiran, kundi dahil lamang sa pangalan at gawa ng aming Panginoong Hesus Kristo.